So again, good morning and welcome to my vlog. And this morning, it's already 4:50 ng umaga dito. So lalabas tayo, pupunta tayo sa 7-Eleven. Dito lang naman sa tapat mismo ng hotel. So tatawid lang tayo. Tignan natin kung open sila or I think 24/7 naman lahat ng 7-Eleven. Kasi kagabi, like around 1:00 ng madaling araw, bigla akong nagising. And then bigla akong nag-crave sa potato chips. So, ang gagawin natin ngayon, lalabas tayo at titignan natin kung anong usual na setup ng early in the morning dito sa may Cowson Road. So, huwag tayo masyadong maingay kasi madaling araw pa dito. Medyo nakakatakot kasi madaling pa. Ang spooky tignan, walang katao-tao. So sa 7-Eleven lang naman tayo pupunta. Tignan natin kung nakakatakot lumabas. Kung nakakatakot, huwag na tayong tumuloy. Pero hinaan lang natin yung boses natin. Nandito na tayo sa ground floor. Itong Thailand early in the morning. Okay. Hindi na naman pala nakakatakot. So, safe rin naman siguro. So, ito yung Thailand ng madaling araw. So, walang katao-tao. Maraming taxi. So, tawid tayo. Ayan lang namin 7-Eleven. Ay! So, this is only the 7-Eleven. So, pasok na tayo. Oh, nandito na tayo sa may 7-Eleven. Ang daming mga bagong tinapay ngayon. Oh. Meron ito. Mini Choco Balls. Masarap siya. Yung 25 baht. Toffee cake. 52 baht. Meron mga icing butter. 27 baht. Butter bread. Sugar bread para 22. May butter bread dito. Almond banana cake 45 baht. So parang okay siya. Pwede natin bumili yan. Meron din ditong vanilla. And then so ba is we have the original soft tea. Marami pa dito. Muffins. Nasa 10 baht, 12, 22. Ito yung kinain natin kahapon. Lasang strawberry, hindi siya nakakaumay. Masarap yan. It's 22 baht. So, meron din taro sa baba. Dito, ice cream. Umaga, hindi tayo mag-ice cream. So, ganun din dito. Mga dried fruits. Parang how do you call this one? Meron tayo dito sa Pilipinas, nakalimutan ko yung term. Yung stick biscuit na may coated siya ng chocolate. Ito parang yung eggnog. Ito maliliit na empanada na prito. Ang tawag nila is na kumpan clib. So ba meron din grape pie. Nasa 35 baht. Dito, shampoo. Head and shoulders. Ice cream ulit. Tas Thai food. May pad thai din sila dito.
Tingin nga tayo. 32 lang. Ngayon din dito. Balik tayo dyan. Dito mga pang babae. Noodles. Wala tayong hot water sa Wala tayong hot water sa hotel. So, tingin tayo ng iba. Dito. Ay, may macaroon sila. May chicken nuggets din. Ito. Ay, iba yung lasa, yung amoy. Right, ito na. Yung potato chips natin. 45. Parang laki kasi. 32. 22. Oh, 35 dito ito ah. Tayo dito. Thailand siya. Sa original. 22 baht. Tumbling na lang siguro. And then kuha tayo no carbonara. Rice naman kasi parang ang aga-aga for the rice. Try nga natin ito. Ay hindi, yung doon na lang. Tignan natin yung mga Thai food nila.อะไรเครื่องๆนะ This one, kuha tayo. Yakult nila dito. Sa Japan yung box yun eh. Kaso wala dito. Japan lang ata meron nun. Kuha tayo ng lactose free. Ito, kagabi, na-try ko na to. Okay lang. Tapos yung masarap dito is yung sun. Ito masarap ito. Kuha tayo. Sausage cheese croissant. Masarap din siya. And then, ay, may mga dumplings. Puno ngayon ha. Kahapon kasi konti. Teka, mag-cart tayo. Ito. Chicken. Manghang kasi. Huwag yung manghang kasi umaga-umaga.เราพอรู้ไหมทำไมรหัสผมเข้าไม่ได้
Basil. Ito parang giniling. Ano siya, 45 baht. Ito naman kasi basic chicken naman siya. Ito is 49 baht. Sige, try natin. Tapos yung dito, natin choke dito. 25 baht. Bayaran na natin. So 160. This one. Ah, wait. Ayan. I think that's it, right? Ayan. Mga puyok din dito. Ang aga ng breakfast natin tuloy. Yes. Oh. So, pag bibili kayo dito, sila na mismo magre-list. Ay, hello. Tapos ibibigyan na sa inyo na wala sa plastic, nandun na sa isa pang lalagyanan. Ngayon to, hindi kagaya sa iba na ikaw magkano. Sila dito, they will be the one na magpre-prepare para sa'yo. So, hintayin lang natin. So, nakabili na tayo. Palabas na tayo, pabalik na tayo sa may hotel. Ang hotel natin is dito lang. So, ganito ang... So, ito yung nabili natin for early this morning. Tawid na tayo. My brother. So, nasa this one, tawid na tayo. So, may mga taxi pa rin pala dito na available kapag kayo pag flight ninyo sa itong oras. No worries kasi may taxi pa rin naman. Maraming taxi actually. So, balik na tayo ng hotel kasi ang aga-aga pa. So, ito lang, again, itong house, Lucky House, medyo mahirap hanapin kasi papasok siya. So, from there to there. So, papasok talaga. So, ang hirap kung hinanap ito nung nakaraan. Tagal. Ikot tayo kasi hindi available yung yun. Hindi ko alam kung bakit hindi available. So, ikot tayo dito sa hello. Good morning. Hello. So, ayaw yun dun sa baba. Kaya umakyat na lang tayo dun sa ano nila, main part. Yun, naghintay pa tayo. Tuloy. Okay, dito na tayo. Try natin si car. Dito na tayo. So, welcome again sa vlog natin. Nakabalik na tayo dito sa hotel at ito na yung mga pinamili natin sa 7-Eleven shop. Actually, ang problema lang dito sa hotel na pinag-check-in ng Greece, wala mismo mesa, walang lamesa. Kaya yun ang nagiging problema.
wala akong pwedeng pagpatungan. So, by the way, pag bibili kayo ng sandwich, naka-plastic siya kanina. Pag pinainit na siya, ilalagay na siya sa ganito na papel. So, which is really good. Kasi, how do you call this one? Like, mainit siya. Pinahinit na siya. So, ito yung binili natin. Ito yung ham, yung sandwich. Okay. Meron din tayo ditong binili na parang kanin. Kanin na parang mayroong parang may giniling, pero ang sabi is siya, stirred fried basil chicken with fried eggs and rice. So ito siya, ito yung laman niya. And then, ito. Tapos, bumili din tayo ng yung cheese na matagal na natin gusto. Yung chips na pinagkikraban ko kanina. Potato chips sa potato chips. Nitong. Ay, mamaya. Tapos bumili tayo itong choco na, hindi ko alam, choco balls. Tikman natin. And of course, yung Yakult natin. So, kukunin ko saglit yung ice, kasi meron akong ice dyan. Dito, pwede kang bumili. So, meron tayo dito. Actually, nabili ko siya kahapon sa may 7-Eleven din. Maganda yung lalagyanan niya. Plastic yung lalagyanan niya. 32 ounce. How do you call this one? Pinuno siya ng ice. Nasa ano lang siya, 10 baht. So, nung chinek ko, nasa 16 pesos lang. Puno na siya, malaki na siya. So, ang ginagawa ko kasi nakuha kong yung hotel na meron tayo ngayon, yung room na nakuha natin dito sa hotel, may maliit na ref. So, ginagawa ko, inilalagay ko na lang siya doon. So, hanggang ngayon, meron pang ice. So, ito yung gagamitin natin para ilagay yung ilagay natin yung lactose-free Yakult. Ito yung kasi matagal ko nang gustong tikman ulit to. Siyempre, malamang paras lang din. Isa sa Yakult na natikman kong masarap is yung sa may, how do you call this one? Sa may Japan. Grabe yung Yakult nila doon. Ang laki-laki, tas ang sarap. Like, masarap siya. So, kalugin ko muna yung tira bago natin ilagay dito sa ating baso. So, ito na yung Yakult natin. So, icy na Yakult. Instead na coffee, nag-Yakult na lang tayo. So, napag ko ito dito. Tapos, Yakult. Yakult na Yakult. Yakult. Tapos, ito na yung binili natin na yung parang kanin na rice doon. So, titikman. Thai siya, Thai food. So, tikman natin kung anong lasa. Kasi kahapon nakita ko to parang masarap na gusto kong matry. So, tikman natin siya ngayon. So, mayroon siyang egg. Meron siya nito. Meron siya nito. So, tikman natin. Parang karne ng manok na may kangkong. Tapos may binigay din silang sauce. Fish sauce na may chili. Ito, fish sauce na may chili. Pero hindi ko alam kung anong lasa. So, hindi ko siya gagamitin. Tapos ito, meron din siyang yung parang wala nakasulat. Wala nakasulat kasi Thai ang nakasulat, so hindi ko maintindihan. So hindi ko rin ilalagay. Pero ang may nakita ko dito, para sa sabihin dito, parang may clam. So hindi ko gagamitin. So tikman na natin ito. Ang lasa ng Thai food. Masarap siya. Malalasahan mo yung
chicken na may pagkatay. Kaso maanghang. Wait. Maanghang siya. Grabe yung anghang niya. So, tikman na natin yung kunin na natin yung chicken kasi masyado maanghang. Masarap siya. Pero parang may lasa siya na lasa na parang masasabi mong pangtay talaga siya. Kasi parang di ba kapag sa iba't ibang food may kanya-kanyang lasa. For example, sa India, parang may mahilig sa curry. So parang most of the time ma-curry yung food nila. Ito parang mayroon ding lasa. Hindi ko alam kung anong tawag dun sa timpla na yun. Tapos meron tayong egg dito. Manghang talaga siya. So kung mahilig kayo sa manghang, I think the best ito sa inyo. Pero hindi ako kakain masyado ng manghang kasi yung masakit sa tiyan kaya ang manghang. Ubusin to, sayang kasi. Pero hindi ko nabusin yung karne kasi manghang. Grabe ang anghang. Sobra. Okay na ako. Ito yung tira. Hindi ko alam kung paano ito. Ayoko na manghang. So, okay na ko. Inubos ko ng kanin kasi sayang. Pinag-yakult tayo kasi ang anghang. Masarap yung yakult. So next na titikman natin is yung bread ulit niya. Kasi ito yung kita. Dalawa, isa lang siya kaya hinati sa gitna. So tingnan natin kasi hindi ko maubos kumain na ako ng kanin. Para mamaya na. So ito yung ano niya. May cheese siya tapos yung sausage gitna. Actually parang masarap siya. Lumalabas yung sausage ni isa. Tingnan natin. Masarap siya. Pilipinas kasi wala ngayon ito. Lalo sa 7-Eleven sa amin sa Pangasinan, hindi ko makakakita ng ganito. Hindi ko alam. Most common na binibenta rin yung may giniling, tapos yung common na sandwich, pero ito kasi walang ganito. Masarap siya kasi ma-cheese. Tapos nag-melt talaga yung cheese. Masarap siya.
Sarap. So, ito na yung potato chips na hinahanap natin kagabi pa. Excuse. Most kasi tayo ang nakasulat. Pero ito yung original na potato chips na layer. Tikman na natin ng konti tapos tarong na natin kasi busog na rin naman ako. Pero masarap na kasi last 2 bites. Last one. That's not too sure na. Ako na. Sisinan na natin. Okay na ito. Alas, sinisipon tuloy ako. Bigla ko sinipon doon sa manghang na ulam. And then last is ito. Yung choco. Maganda yung pagka-design niya. Tikman natin. Mag-isa. Magkakadikit siya. Ay gosh. Ay, chocolate talaga siya. Sa titsura niya, chocolate talaga siya. Para siyang cake. Chocolate siya, pero para siyang cake talaga. Chocolate siya, pero parang cake ang lasa niya. Hindi mo matitikman masyadong chocolate. Pero parang ang matitikman yung cake na lasa. So, ito yung mga common na pwedeng bilhin. Actually, marami pa kayong pwedeng pagpilian mismo sa 7-Eleven. Ang 7-Eleven naman is open naman siya 24/7. So, kung gusto nyo, and then you are, how do you call this one, a party goer, I prefer na pumunta ka na, or dito na kayo mag-book mismo sa Lucky House, dito sa may Khao San Road sa Bangkok. Very convenient siya kasi paglabas mo, marami ng taxi. Paglabas mo din, may 7-Eleven sa harap, tapos may butika na rin. So if you're not feeling well, hindi ka na maghanap ng butika kasi ang butika, nandun din mismo sa loob ng 7-Eleven. Separated lang siya. And then, malapit siya sa temples. Like, yung mga napuntahan natin kanina, Grand Palace, Wat Po, Wat Arun. Actually, walking distance. So, pwede niyo siyang i-walk kung gusto niyo talaga. Parang ako kanina, nag-walk ako sa Grand Palace kasi it's a form of exercise also. So, let's not forget about that. Na kahit nasa abroad tayo, kahit nagbabakasyon tayo, dapat andun pa rin exercise natin because we need to take good care of our health. I'll just end the vlog here and I hope nagkaroon kayo na idea kung ano yung mga common na food or mga common na food na pwedeng bilhin sa 7-Eleven dito sa Bangkok, Thailand. Again, this is Jose Marie De Vera. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please don't forget to subscribe and please help me also sa YouTube natin to grow more. To please subscribe and don't forget to like this video. Thank you so much for watching this video. Again, this is Jose Marie De Vera and this is our Bangkok vlog.